at nagsimulang maghagis ng malalaking tipak ng bato at putik ang higante mula sa norte. Gumanti rin ng paghagis ng bato at putik ang higante ng timog ng lalawigan. Ano ang naging sanhi ng alitan ng dalawa at saan nahantong ang tagpong ito? Noong unang panahon, sa tahimik na lalawigan ng Bohol, may isang malawak na lupain na tila may dalawang mukha. Kung tag-init, piyak-piyak at tuyong-tuyo ang lupa. Ngunit kung tag-ulan, napakaputi ka naman. Gayunpaman, sa panahon ng taniman, ang lupa'y nagiging parang berdeng kumot, punong-puno ng buhay. Isang araw, sa hilaga ng isla, naglakbay ang isang higanteng makisig. Ang bawat hakbang niya'y yumanig sa lupa. Ang lawak ng lupaing ito. Ako lamang ang nararapat na magmay-ari nito. Kailangan ko ito para sa aking kaharian. Samantala, mula naman sa timog, isa pang higante ang naglalakad, kasing laki at kasing lakas ng una. Hindi maaaring angkinin ng iba ang lupaing ito. Ako ang hari ng timog at akin ito. Nagsimula ng mag-alala ang mga tao. Nakikita nilang papalapit na ang dalawang higante mula sa magkaibang dulo ng isla at alam nilang kapag nagtagpo ang dalawa, siguradong maghahasik ng gulo. Isang matandang babae ang tumayo sa gitna ng bayan. Mga anak, paghandaan natin ito. Paniguradong magtatalo ang dalawang higante at kailangang tayo'y manatiling ligtas. Nang magtagpo ang dalawang higante sa gitna ng isla, nagsimula ang sigawan. Akin ang lupaing ito. Umuwi ka na sa inyong dulo ng lupain. Hindi! Sa akin ito, walang lugar para sa tulad mo dito. Nagpalitan ng mga sigawan ang dalawang higante. Tila yayanigin ang buong isla sa lakas ng kanilang mga boses. Hindi nagtagal, nagsimula na silang maghagisan ng putik sa isa't isa. Tingnan natin kung makakatayo ka pa matapos ito. Sabay hagis ng malalaking tipak ng putik. Hindi mo ako matatalo. Ang mga burol ng putik na inihagis ng dalawang higante ay unti-unting bumubuo ng malalaking punton sa buong lupain. Ang mga tao'y nagtatago sa kanilang mga tahanan, natatakot sa nagbabadyang kapahamakan. Habang patuloy ang kanilang laban, napagod ang dalawang higante. Sa bawat hagis, lumalakas ang kanilang hingal hanggang sa bumagal ang kanilang mga galaw. Hindi ko na kaya. Ako rin, pero hindi kita uurungan. Sa sobrang pagod, pareho silang natumba sa lupa. Ang kanilang malalaking katawan ay bumaon sa lupa at sa wakas, hindi na sila muling bumangon. Ang kanilang alitan ay nagtapos sa kanilang kamatayan, ngunit naiwan ang kakaibang anyo ng lupain, mga burol na gawa sa putik na inihagis nila sa isa't isa. Nang tumigil ang lahat ng kaguluhan, lumabas ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan. Gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Ang malawak na lupain ay napuno ng mga burol, tila mga bundok na hugis tsokolate. Inay, ano po ito? Bakit parang tsokolate ang mga burol? Iyan ang mga putik na inihagis ng dalawang higante. Sila ang dahilan kung bakit meron tayong mga burol
na tila ba tsokolate. Mula noon, tinawag ng mga tao ang mga burol na Chocolate Hills. At sa kabila ng trahedya ng labanan ng dalawang higante, ang mga tao'y namuhay ng mapayapa. Dala ang kwento ng kanilang lupain na ngayoy tanyag sa buong mundo. At kung tutungo ka sa Bohol, makikita mo ang mga burol na ito, tila mga tsokolate na naghihintay lamang ng araw na matutunaw sa init ng sikat ng araw. Ngunit sa halip ay patunay ng isang dakilang alamat na nagbigay ng kakaibang ganda sa lupain ng Bohol. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong araw, sana ay mag-subscribe ka sa ating channel at mag-like sa mga videos. Sa isang iglap, inalis ng prinsipe ang bundok. Tila parang pag-alis lamang ng isang maliit na punong kahoy. At sa isang sandali, inilagay niya ito sa kanyang likuran na kasing dali ng pagbabalikat ng isang hinuhuling baboy ramo. Mabilis siyang humakbang palayo at itinapon ang bundok sa kinaroroonan nito sa ngayon. Ngunit bakit nga ba kinailangan niyang gawin ito? Alamin sa ating kwento ngayong araw, ang alamat ng pinatubo. Masagana ang kahariang masinlok. Maganda ang umaga, maningning ang araw, sariwa ang hanging amihan, at lunti ang mga halaman. Masigla ang awit ng mga ibon at bughaw ang kabundukan. Subalit hindi ito nakapagpasaya sa dato, wala siyang naadamang kaligayahan sa paligid. Malungkot na nakatanaw ang dato sa kabundukan. Nakakunot ang noo at tikom ang labi, at nagbuntong hininga. Malungkot na naman kayo, mahal na dato. Narinig niyang sabi ni Tandang Limay, isang konseho ng matanda. Naalaala ko ang aking kabataan, sagot ng dato. Nangangaso ako sa bundok na iyon at madalas mag-uwi ng baboy ramo. Alam naming pinakamagaling kayo sa pangangaso, sabi ni Tandang Limay. Iyan ang suliranin ko. Gusto kong magbalik sa mga bagay na iyon, pero napakatanda ko na. Anya, muling nagbuntong hininga. Hindi ko na kayang maglakbay ng malayo. Bahagi na ng aking buhay ang pangangaso. Hindi ako magiging masaya kung iba ang aking aliwan, sagot ng dato. Naging usap-usapan ang kalungkutan ng dato sa buong kaharian. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa palasyo ang isang salamangkero. Matanda na ito at may mabalasik na mukha. Malaki ang interes niya sa kamay ni Prinsesa Alindaya, ngunit alam niyang ayaw sa kanya ng prinsesa. Nagbigay siya ng paggalang sa dato. May panukala ako para sa inyong suliranin, mahal na dato, kung inyong mamarapatin, saad ng salamangkero. Sabihin mo at handa akong bayaran ang iyong pagod, tugon ng dato. Magpapatubo ako ng bundok sa kapatagan malapit sa palasyo para mayroon kayong mapaglibangan sa panganghaso kapalit ng kamay ni Prinsesa Alindaya, sabi ng salamangkero. Kung matutupad mo ang iyong sinabi, ibibigay ko sa iyo ang kamay ng aking anak. Mabilis na sagot ng dato. Agad kumuha ng batumbuhay ang salamangkero. Itinanim niya ito na parang binhi at biglang tumubo ang isang maliit na puno. Lumaki ito ng lumaki hanggang maging bundok. Haba, napakalaking bundok. Hindi ba ito tumubo mula sa batong itinanim ng salamangkero? Bulong-bulungan ng mga tao. Samantala, sa palasyo,
Iniluhang gayon na lamang ni Prinsesa Alindaya ang desisyon ng kanyang ama. Labis ang kanyang pagdaramdam na parang siya ay isang kalakal na ipinagpalit sa bundok. Hindi siya makalimot sa pagluha. Dahil sa matinding sama ng loob, nagkasakit siya. Dumating ang araw na itinakda para kunin siya ng salamangkero, ngunit sinabi ng dato, "Ikinalulungkot ko, hindi ko maipapakasal sa iyo ang aking anak. May sakit siya. Balik ka na lang sa ibang araw." Umuwing galit na galit ang salamangkero sa akalang sinira ng dato ang kanilang kasunduan. Ngunit habang siya'y nagmumuni, hindi niya napansing patuloy na lumalaki ang bundok. Mahal na dato, halos natatakpan na ng bundok ang buong kapatagan. Malapit na itong humangga sa dagat. Sigaw ng matatanda sa dato, "Hanapin ang salamangkero at ipatapon siya sa malayo." Utos ng dato. Ngunit kahit wala na ang salamangkero, hindi pa rin tumigil sa paglaki ang bundok na labis na kinabahala ng mga tao. Nakarating ang balita kay Prinsipe Malakas ng Pangasinan. Nabantog sa kanyang lakas at kabutihan. Agad siyang nagtungo sa Masinloc at humarap sa dato. "Handa akong maglingkod sa inyo, mahal na dato." Magalang na sabi ng prinsipe. "Wala akong hinihintay na gantimpala, aking dato. Tayo na." Nanaog sila patungo sa bundok. Sa isang kisapmata, pinunot ni Prinsipe Malakas ang bundok na parang maliit na punong kahoy. Sa isang iglap, isinakay niya ito sa kanyang likod at mabilis na itinapon sa lugar kung nasaan ito ngayon. Pagbalik sa palasyo, buong galak na sinalubong ng mga tao si Prinsipe Malakas. Pagdating doon, niyakap siya ng dato at ipinag-utos ang malaking pagdiriwang. Gabi ng kasiyahan, humiling ang dato kay Prinsesa Alindaya na sumayaw. Walang alis ang tingin ni Prinsipe Malakas sa prinsesa habang ito'y sumasayaw. Kiming umupo ang prinsesa sa tabi ng dato. Siya'y tahimik na nakatungo. "Ang aking anak, si Prinsesa Alindaya, mahal na prinsipe." Nakangiting pagpapakilala ng dato, yumukod ang prinsipe at ang prinsesa na may nag-ukol ng matamis na ngiti. Walang alis ang paningin ni Prinsipe Malakas sa dalaga. Hindi matagalan ng prinsesa ang kabigha-bighaning titig ng prinsipe. "May sasabihin ka, Prinsipe Malakas?" Tanong ng hari upang basagin ang katahimikan. "Hinihingi ko ang inyong pahintulot na makausap ko ang mahal na prinsesa, mahal na dato." Ang hiling ng prinsipe. "Higit pa sa riyan ang maibibigay ko," sang-ayon ng dato. Hindi nagtagal at nasaksihan sa Masinloc ang marangyang kasal nina Prinsesa Alindaya at Prinsipe ng Pangasinan. Nagsaya ang kaharian sa loob ng 6 na araw. Samantala, ang guwang na nilikha ng pagkabunot sa bundok ay napuno ng tubig. Ito'y naging isang lawa. Naging maganda at matulain ang lawang ito na tinawag ng mga tao na lawa ni Alindaya sapagkat nagpapagunita ng kagandahan ng prinsesa at ng pag-ibig niyang siyang dahilan ng pagkakaroon ng bundok na pinatubo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw mga apo, sana ay mag-subscribe at mag-like sa mga videos natin sa ating mumunting channel. Alam nyo ba na ang ampalaya noon ay kasing tamis ni kalabasa
anghang ni luya, kaputian ni labanos, kakinisan ni kamatis, gaspang ni patola, manipis na balat ni sibuyas, lila na kulay ni talong, at lutong ni singkamas? Dapat sana ay isang magandang gulay ito, hindi ba? Pero ito ang kinalabasan. Paanong nangyari ito? Tunghayan sa kwento ng alamat ng ampalaya. Sa mahiwagang lupain ng sariwa, naninirahan ang mga gulay na bawat isa'y may natatanging katangian. Naroon ang matamis na kalabasa, ang makinis at mapulang kamatis, ang labis na maputing labanos, at ang luya na may tanging anghang. Si mustasa ay may pisngi na lantian, habang si patola ay pantay ang gaspang ng balat. Si singkamas naman ay may lutong na pambihira, at si sibuyas ay may manipis na balat na madaling magpahiyak. Si talong ay may malalim at makinis na kulay lila. Lahat sila'y natatangi at ipinagmamalaki ang kanilang mga kahusayan. Ngunit isang araw, lumitaw ang kakaibang gulay na ang pangalan ay ampalaya. Maputla ang kanyang balat at ang kanyang lasa'y hindi maipaliwanag. Sa paglipas ng panahon, nagsimula itong mainggit sa mga kasamahang gulay. Kahit tinatanggap siya ng mga ito, itinataboy niya ang mga nag-aabot ng pagkakaibigan. Lumayo kayo, hindi ko kayo kailangan, ang sigaw ni ampalaya. Palaging nakasimangot at galit sa lahat. Kaya't unti-unti siyang nilayuan ng mga gulay. Ngunit sa halip na matahimik, lalo lamang siyang nilamon ng kanyang inggit at galit. Isang gabi, nagkaroon ng madilim na plano si ampalaya. Kailangan kong makuha ang natatanging mga katangian ng iba. Kung hindi, hihigitan ko pa sila. Sinimulan niyang isagawa ang balak. Palihim siyang gumapang sa gabi habang natutulog ang mga gulay. Kinuha niya ang tamis ni kalabasa, anghang ni luya, kaputian ni labanos, kakinisan ni kamatis, gaspang ni patola, manipis na balat ni sibuyas, lila ni talong, at lutong ni singkamas. Isingilid niya ang mga ito sa kanyang bayong, habang lihim na natutuwa sa kanyang nagawa. Kinabukasan, nagulantang ang mga gulay sa balitam na kawan na naganap. Habang nagtitipon-tipon sila, napansin nila ang isang kakaibang gulay. May halo-halong kulay, kinis at gaspang at may samot-saring lasa. Ito ay si ampalaya na kunwaring ibang gulay. Nakasimangot pa rin ngunit lihim na nasisiyahan sa atensyon. Ngunit ayon niya sa kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyag. Napaginalaan ng ilang gulay ang biglang pagdating ng kakaibang gulay na ito. At sa pamumuno ng mapula at makinis na kamatis, sinundan nila si ampalaya hanggang sa kanyang bahay. Doon nila nakita ang kanyang pagtatanggal ng mga ninakaw na katangian. Si ampalaya ang salarin. Hinihibla si ampalaya sa diwata ng lupain. Sa harap ng mga gulay, siya ay nilitis. Mananatili sa iyo ang lahat ng mga katangiang ninakaw mo, ngunit hindi na ito magiging maganda o kaaya-aya, ang hatol ng diwata. Akala ni ampalaya ay nakatakas siya, ngunit biglang naganap ang kakaibang parusa. Nag-away sa loob ng kanyang katawan ang mga ninakaw na katangian, nangulubot ang kanyang balat, at naging hindi kaaya-aya ang itsura. Ang dating makulay na balat ay naging madilim at magkakahalong mantsa. Simula noon, naging kilala si ampalaya sa kanyang mapait na lasa at palaging nakasimangot na anyo. Kahit siya ay nagsisi at nagpakumbaba,
nanatili ang kapaitan. Subalit kasama nito ang natatanging sustansya na taglay ng kanyang anyo at lasa. Kaya mga apo ko, huwag hayaang ang inggit ang mamuno sa inyong mga puso. Matutong tanggapin at paghusayan ang mga ipanagkaloob sa atin na katangian. At huwag maging ampalaya. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon, sana naman ay mag-subscribe at mag-like sa mga videos sa ating munting channel. Pagdating niya sa kabundukan, nagtipon ang mga Igorot upang labanan siya. Sa kabila ng kanilang pangungutya, nanatiling matatag si Lam-ang. Sumiklab ang labanan at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at tapang upang talunin ang mga Igorot. Isa-isa niyang nalupig ang mga kalaban hanggang sa mapabagsak ang kanilang pinuno. Sa lambak ng Nalbuan, malapit sa ilog na Gilian, sa La Union, naninirahan ang mag-asawang kilala sa kanilang pangalan, si Don Juan at ang kanyang asawa, si Namongan. Tahimik silang namumuhay sa kanilang maliit na baryo hanggang sa isang araw ay nagbago ang lahat. Anong pangalan kaya ang babagay sa ating magiging anak? Naisip ko rin yan. Ano kaya ang magiging angkop na pangalan para sa munting anghel na ito? Habang nag-uusap sila, sa kabilang bahagi ng lambak, nagtitipon ang isang grupo ng mga Igorot. May masamang balak laban sa bayan ng Nalbuan. Sumugod ang mga Igorot patungo sa bayan at walang awang nilusob ang mga tauhan ni Don Juan. Sa harap ng pagkasindak, lumabas si Don Juan upang ipagtanggol ang kanyang mga mamamayan. Hindi nagdalawang isip si Don Juan. Hawak ang kanyang sibat at espada. Ipinaglaban niya ang kanyang bayan laban sa malulupit na mga kalaban. Umatras patungong kagubatan ang mga kalaban dahil sa lakas ni Don Juan. Subalit sa huli, napas lang siya at ang balita ay kumalat na siya'y pinukutan ng mga Igorot. Sa malayong dako, iniinda ni Namongan ang sakit ng panganganak habang ang kanyang puso ay puno ng kaba sa pagkawala ng kanyang asawa. Hawak-hawak ang kanyang bagong silang na anak, mga luha sa kanyang mga mata. Si Lam-ang, kakaiba sa lahat ng sanggol, ay nagpakita ng di pangkaraniwang mga kakayahan. Pagkapanganak pa lang, marunong na siyang magsalita. Tumingin siya sa kanyang ina. Inay, nasaan si Itay? Bakit hindi pa siya bumabalik? Gulat na gulat si Namongan, ngunit dama niya ang kapangyarihang taglay ng kanyang anak. Pinangalanan ng sanggol ang kanyang sarili ng Lam-ang. Pagkaraan ng 9 na buwan, si Lam-ang ay naging ganap na mandirigma. Buo ang kanyang loob na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Kaya't nagpasya siyang magtungo sa kabundukan upang harapin ang mga Igorot. Bit-bit ang kanyang sibat at kalasag, naglakbay siya patungo sa kanilang kuta. Sa kaniyang paglalakbay, inabot siya ng pagkahapo, kaya't namahinga sandali. Naidlip siya at napanaginipan niya ang pugot na ulo ng ama ay pinagpipistahan na ng mga Igorote. Galit na galit si Lam-ang sa nabatid na sinapit ng ama, kaya mabilis na nilakbay ang tirahan ng mga Igorote. Ito ba ang maghihiganti para sa kanyang ama? Makikita mo siya sa kabilang buhay. Pagdating niya sa kabundukan, nagtipon ang mga Igorot upang labanan siya. Sa kabila ng kanilang pangungutya, nanatiling matatag si Lam-ang. Sumiklab ang labanan at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at tapang upang talunin ang mga Igorot.
Isa-isa niyang nalupig ang mga kalaban hanggang sa mapabagsak ang kanilang pinuno. Tapos na, Ama. Matatahimik ka na. Nang siya'y magbalik sa Nalbuan, pinaliguan siya ng ilang babaeng kaibigan sa ilog ng Amburayan dahil ito'y naging ugali na noon na pagdating ng isang mandirigma, naliligo siya. Matapos napaliguan si Lamang, namatay ang mga isda at iba pang bagay na may buhay na nakatira sa tubig dahil sa kapal ng libag at sama ng amoy na nahugasan sa katawan nito. Pagbalik ni Lamang sa Nalbuan, narinig niya ang balita tungkol sa isang napakagandang dalaga sa kalapit na bayan ng Kalanutian. Siya ay si Ines Canoyan at napagpasiyahan ni Lamang na puntahan siya upang manligaw. Pupunta ako kay Ines. Siya ang magiging aking kapareha sa buhay. Sa tulong ng kanyang mahiwagang tandang at aso, naglakbay si Lamang patungo sa bahay ni Ines. Pagdating niya, maraming binata ang nagpapaligsahan para makuha ang kamay ni Ines. Sino ang batang ito? Akala ba niya ay kaya niyang makuha ang puso ni Ines? Ngunit nag-utos si Lamang sa kanyang tandang na si Sumaang na tumilaok. At nang ginawa ito, gumuho ang katabing bahay nila Ines. Sunod na, inutusan naman ang kanyang asong si Kurita na tumahol at nabuong muli ang gumuhong bahay. Anong kapangyarihan ang dala ng taong ito? Gulat na wika ng ina ni Ines. Ako si Lamang at narito ako upang hilingin ang iyong kamay, Ines. Nakangiting sabi ni Lamang habang nakatingin kay Ines. Labis na humanga si Ines kay Lamang at tinanggap niya ang kanyang pag-ibig. Nagdaos sila ng marangyang kasal na puno ng musika, sayawan at saya. Matapos ang kasal, kinailangan ni Lamang na sumailalim sa tradisyong mangisda sa ilog upang humuli ng isdang rarang. Ngunit sa ilog na iyon, naninirahan si Berkakan, isang higanteng halimaw na kinakatakutan ng lahat. Lamang, huwag kang pumunta. Napakaraming nawala na sa halimaw na iyon. Paano kung hindi ka na bumalik? Nababahalang sabi ni Ines. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Makakayanan ko siya tulad ng lahat ng aking napagtagumpayan. Ngunit kung may mangyari man, huwag mong kalimutan ang aking ibinilin. Pumunta si Lamang sa ilog at nagsimulang lumangoy. Maya-maya pa, lumitaw ang higanteng si Berkakan at nilamon si Lamang ng buo. Naramdaman ni Sumaang at Kurita ang kanyang tandang at aso ang nangyari sa kanilang amo. Makalipas ang ilang araw ng pagluluksa, sinunod ni Ines ang bilin na Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang at tinakpan ng anyang saya. Nagpaikot-ikot ang tandang at ang aso sa mga buto ni Lamang. Tumilahok at tumawal. At walang ano-ano kumilos ang mga butong may takip ng saya. Bumangon si Lamang na animoy galing lamang sa isang mahimbing na tulog. Masayang niyakap ni Ines si Lamang. Pagbalik ni Lamang sa kanyang bayan, siya at si Ines ay namuhay ng masaya at payapa. Ang kwento ni Lamang ay ipinasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod, isang alamat ng katapangan, karunungan at pagmamahal. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, sana ay mag-subscribe sa ating Mumunting channel. Noong unang panahon, ang mga tao ay naninirahan sa ulap kung saan ang kas sa isang anak na babae ng dato ay nagkasakit. Nagdulot ito ng bagabag sa dato at hindi mapakali
kung kaya't ipinatawag niya agad-agad sa tanod ang manggagamot. Nang dumating ang matandang manggagamot sa tahanan ng dato, winika ng dato na maaari nitong gawin ang lahat na makakapagpapagaling sa kaniyang anak. Sinuring mabuti ng matandang manggagamot ang nag-iisang anak ng dato at kinausap ang dato sa labas ng tirahan nito. Matapos nito ay ipinatawag ng dato ang kaniyang nasasakupan sa isang pagpupulong. Makinig kayong lahat sa akin. Para sa mga kalalakihang nasasakupan ng aking barangay, may sakit ang aking anak na babae at hinihingi ko ang inyong tulong. Upang maibalik ang mabuting kalusugan ng aking anak, kinakailangan ninyong ang tagubilin ng manggagamot. Wika ng dato. Ipinag-utos ng manggagamot na dalhin ang anak ng dato sa malaking puno ng balite at ipinahukay ang mga lupang nakapaligid sa ugat nito. Agad na sinunod ito ng mga kalalakihan tanda ng kanilang pagmamahal sa kanilang dato. Binuhat nila ang anak ng dato gamit ang duyan at masigasig na hinukay nila ang lupang nakapalibot sa ugat ng puno. Matapos nilang maghukay, ay ipinag-utos ng manggagamot na ilagay ang anak ng dato sa kanal na nabuo mula sa paghuhukay. Ang ugat ng puno ng balite ang makakapagpapagaling sa anak ng dato, wika ng manggagamot. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bumuka ang lupa at nahulog ang anak ng dato. Humingi ito ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Nalaglag ang anak ng dato sa isang daluyan ng tubig at nagpagulong-gulong dito pababa. Nakita ng dalawang bibe ang pagkahulog ng anak ng dato at agad tinulungan. Namahinga ang dalaga sa likod ng mga ito at nangangailangan ng tulong upang bubaling kung kaya't nagkaroon ng pagpupulong. Kinakailangan niya ng tirahang matutulugan. Pinag-utos ng pagong sa palaka na kumuha ng dumi mula sa puno, ngunit hindi ito kinaya. Sumunod na inutusan naman ang taga, ngunit nabigo rin ito. May isang nagnais na sumubo. Ako, subukan ko. Wika ng isang malaking palaka, ngunit pinagtawanan lamang siya. Sinubukan ng palakang gawin ito at sa wakas ay nakapagdala siya ng ilang butil ng buhangin. Isinabog ito sa paligid ng pagong at lumitaw ang isang pulo at naging pulo ng buhol. Dito nanirahan ng babae, ngunit ito'y namlalamig kung kaya't nagkaroon ng isa pang pagpupulong. Kailangan mainitan ang dalaga. Nagsalita ang maliit na pagong at sinubukang kumuha ng kidlat sa ulap upang makagawa ng liwanag. Isang araw, gumalaw ang ulap at tinangay ang pagong kung kaya't nakakuha ito ng kidlat. Mula rito ay nakalikha sila ng araw at buwan na nagbigay ng init at liwanag sa dalaga. Simula noon ay nanirahan ng dalaga sa pulo kasama ang isang matandang lalaking kanyang nakilala. Nagsama sila at nagkaroon ng kambal na anak. Ang isa ay naging mabuti at ang isa naman ay naging masama. Ang mabuting anak ay inihanda ang buhol para sa pagdating ng mga tao. Gumawa siya ng mga kapatagan, mga ilog at maraming hayop, ngunit ang ilan dito ay sinira ng masamang anak. Nagkaroon ng pagtatalo ang mabuting anak at ang masamang anak, at dahil dito, naglakbay ang masamang anak sa kanluran at dito siya namatay.
Nagpatuloy ang mabuting anak sa pagpapaganda sa buhol at inayos ang lahat ng ginawa ng masamang anak. Nilikha ng mabuting anak ang mga boholano mula sa lupa at ninuraan kaya sila'y nabuhay. Kayo ay naging lalaki at babae. Iiwan ko sa inyo ang katangiang kasipagan, mabuting pakikitungo, kabutihang loob, pagpapahalaga sa kapayapaan at katapatan. Ikinasal sila ng mabuting anak at hinandugan ng iba't ibang butong itatanim upang gawing magandang tirahan ng buhol. Hindi nagtagal, lumikha ang mabuting anak ng isang igat at isang ahas. Lumikha siya ng malaking alimango at sinabihang humayo at tumungo sa lugar na nais nila. Sinipit ng alimango ang igat at lumikha ng isang lindol na naging dahilan kung bakit maraming alimango sa Bohol. Naging paboritong pagkain ito ng mga Boholano, samantalang ang mga palaka at pagong naman ay kanilang iginagalang. Sina Pagong at Matsing ay matalik na magkaibigan, ngunit may malaking pagkakaiba sa kanilang ugali. Si Pagong ay mabait, matulungin, at laging mapagbigay. Samantalang si Matsing ay tuso at palabiro. Isang araw, nagbigay si Aling Muning ng supot ng pansit sa magkaibigan. Kaibigan, halika! Kainin na natin itong pansit! Siguradong masarap ito! Pabirong inamoy-amoy ng Matsing ang pansit. Teka, Pagong. Parang nangangamoy panis yata ang pansit na ito. Alam mo naman na ayokong magkasakit ka, kaya ako na muna ang titikim. Dahil tiwala si Pagong sa kanyang kaibigan, hinayaan niya si Matsing na tikman ang pansit. Ngunit hindi niya namalayan na patuloy na kinakain ni Matsing ang pansit hanggang sa maubos ito at walang natira kay Pagong. Kaibigan, wala na bang natira para sa akin? Pasensya ka na, Pagong. Hindi ko napigilang kainin lahat. Sa susunod, babawi ako sa iyo. Bagaman nalungkot, si Pagong ay nanatiling mabait at mapagpatawad. Hindi na lamang siya nakipagtalo sa kanyang kaibigan. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa kagubatan, nakakita si Pagong ng isang puno ng saging. Matsing! Bakit hindi natin hatiin ang puno ng saging na ito para pareho tayong makatikim ng bunga? Magandang ideya! Kunin ko na lang ang itaas na bahagi. Ayoko nang magpatubo ng mga ugat at mga dahon. Nakangising sabi ng Matsing na halata ang pagkatuso. Kaya't ang bandang ibaba na may mga ugat ay napunta kay Pagong. Malungkot siyang umuwi, bitbit ang kalahating bahagi ng puno na walang dahon. Samantala, masayang-masaya si Matsing habang bitbit ang madahong bahagi ng saging. Nagtiyaga si Pagong sa kanyang halaman. Araw-araw niya itong dinidiligan at nilalagyan ng pataba. Si Matsing naman ay ginawa rin ang pareho, ngunit makalipas ang isang linggo, ang kanyang halaman ay nalanta. Pagong, tingnan mo! Namunga na ang puno ng saging mo! Sigaw ni Matsing na halata ang inis at inggit. Oo, kaibigan! Malapit na akong makaakyat at makakain ng saging. Biglang nagkaroon ng tusong ideya ang Matsing. Hayaan mo, Pagong. Ako na ang aakyat at lalaglagan na lang kita ng saging. Mahirap ka nang umakyat diyan. Pumayag si Pagong, ngunit nang makaakyat si Matsing, inubos nito ang lahat ng bunga at wala ni isa mang itinira kay Pagong. Napagod sa kabusugan si Matsing at nakatulog sa itaas ng puno. Galit na galit si Pagong, kaya habang tulog si Matsing,
naglagay si Pagong ng mga matutulis na tinik sa ibaba ng puno. Pagkagising ay gulat na gulat si Matsing sa nakita. Aba, ano itong mga tinik? Pagong, tulungan mo ako. Ay, pasensya ka na, Matsing. Mukhang hindi kita matutulungan ngayon. Naiwan si Matsing sa taas ng puno hanggang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang nagawa kundi bumaba at nasaktan sa mga tinik. Kinabukasan, kahit may sugat pa rin si Matsing, hinanap niya si Pagong upang gumanti. Natagpuan niya ito sa kagubatan. Ngayon, Pagong, tatantarin kita ng pinung-pino. Nagkunwaring takot ang Pagong at nagsabi, Wag, Matsing! Kapag ginawa mo yan, dadami ako at susugurin ka namin. Napaisip si Matsing. Ah, ganun ba? Sabi niya sa sarili. Kung gayon, susunugin na lang kita. Wag, Matsing! Hindi tinatablan ng apoy ang aking matibay na bahay. Kaya't napagdesisyunan ni Matsing na itapon si Pagong sa dagat. Sa wakas, Pagong, itatapon kita sa dagat. Nagpanggap na takot si Pagong at lihim na natuwa. Wag, Matsing! Ayokong pumunta sa dagat! Ibinato ni Matsing si Pagong sa tubig, ngunit laking gulat niya nang makita si Pagong na mabilis na lumangoy at naghalakhak. Salamat, Matsing! Gustong-gusto ko ang tubig! Naisahan kita! Napatulala si Matsing habang naglalangoy si Pagong palayo. Dama niya ang sakit ng maisahan at mula noon nagbago na siya at natutong maging mabuti sa kapwa.